importante kung pababayaan yun kasi yun yung matagal mo nang naaasahan palagi. Anyway, ngayong umaga po, siguro ang gagawin ko na lang is to take this opportunity para i-share sa inyo yung kahalagahan ng impeachment. Kasi yun po yung mainit ngayon. Ano po? Para na rin po siguro maunawaan ng ating mga mambabatas dahil mukhang hindi nila alam yung kanilang ginagawa. Ano? Kaya patawarin nyo na po sila dahil talagang hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Ano po? Kasi nung araw po pagka may session ang Congress o may session ang Senado, once na nabuksan mo radyo at nakapakinig ka, hindi mo na maalis yung tenga mo doon dahil ang gagaling ng mga sinasabi ng mga nagsasalita. Ano po? Yung balitaktakan nila talagang punong-puno ng katalinuhan. Punong-puno ng napakaganda pong makinig sa Senado ng araw. Hindi katulad ngayon na nakapokus sa investigasyon ng skandal, ng mga kung ano-ano ganyan. Hindi po napupulutan ng mabuting aral. Alam po ninyo yung ating pong impeachment. Nung inilagay po ng framers ng 1986 Constitution, maganda po ang layunin. Bago po yan sa 1987 Constitution, yung 1986 Commission ang naglagay. Ang purpose po nila, dalawang bagay. Number one is, bigyan ng kasangkapan ang ating mga kababayan para pag mayroong mataas na opisyal na nagmamalabis, meron silang pwedeng lapitan, pwedeng gamitin. It is a constitutional tool para po panagutin ang high-ranking officials natin. Konti lang naman po yan Presidente, Vice-Presidente, Justices ng Supreme Court, ng Constitutional Commission. Sana po. So, para panagutin sila, pagka tingin ng tao, meron silang pagmamalabis. On the other side, ito po naman ay, kumbaga, avenue ng mga matataas na opisyal para magkaroon sila, this is like a forum, magkaroon sila ng pagpapaliwanag sa taong bayan kung bakit hindi siya nagpalabis. So ang dapat pong mangyari, dahil ito ay legal process, sabi ng Supreme Court, pinaliwanag dun sa kaso ng Duterte versus House of Representatives, pinaliwanag ni Justice Lonen yung wisdom ng impeachment kung bakit nilagay sa ating saligang batas. At pinaliwanag niya, dapat po ito pag nasimulan, mula umpisa, matapos sa Senado, guilty or not guilty. Yun po dapat yung entire process. It is, sabi nila, it is a legal process but with a constitution, with a political undertone. Kasi mga politiko, yung ang players, ano po. But the thing is, it is a constitutional tool for accountability and therefore it is their duty to initiate the complaint properly hanggang sa ito ay may try and decide by the Senate. Matapos yung proseso mula sa sumpisa, parang pag nag-file ka ng kaso, alam mo, pag nag-file ka ng kaso sa piskal, imbestigahan ng piskal, ipapile sa korte, ang dulo niya guilty or not guilty. Ganon din po yung impeachment. Sinabi po ng Supreme Court doon sa kaso ng Duterte, ito ang mga hindi ninyo dapat gawin, ito ang mga dapat ninyong gawin para masigurong yung proseso ay makakarating sa Senado. Ano po? So, noong araw, masyado tayong na-focus dun sa one-year bar rule, ginawa nating instrumento. Sabi ng Supreme Court, hindi nyo yan pwedeng gamiting armas para sa pagkitil ng karapatan ng inyong kalaban sa politika. Hindi po uubra. Yan ay constitutional tool for accountability dapat po. Kung mananagot, kailangan managot. Pero yung tamang pananagot. Ano po? So hindi na ngayon pwede yung ginagawa ng araw na magpapile ka lang ng complaint, unahan, one-year bar rule na. Nilinaw ng Korte Suprema, para mabar, kailangan ang complaint merong mga ganitong requirements. Sa form, sa substance. Pinaliwanag po ng Korte Suprema yun doon sa kaso. Ito kailangan para talagang kung yan ay papailan nyo ng kaso, comply kayo dito, mag-a-apply yung one-year bar rule.
Kaya naman po merong 1-year ban rule kasi hindi naman uubra kung ganito tayo ng ganito, year in, year out, puro ganito na lang tayo. Kailangan once a year lang po yan. At ang ansa ng ating framers ng Constitution, 1-2 months sa pag-umpisa niyan, tapos yan, hindi yan dapat nagtatagal na katulad ngayon. Hindi yan dapat nagiging divisive na katulad ng nangyayari ngayon na popularize tayo, nag-aaway-aaway tayo kasi meron tayong pinapakinggan isang panig at meron tayong pinapanigang kabila naman. Hindi po ganun eh. Pure and simple tool for accountability. So hindi po pwede, sabi ng Supreme Court, katulad ng ginawa nila ngayon, kaya kami nagmamaktol sa UPI, kasi kami po talaga pang saligang batas lang. Non-partisan kami lang po saligang batas sundin natin. Para may share ko sa inyo. Hindi po uubra na yung mahinang complaint, doon mo palalakasin para pagdating sa Senado merong laban. Hindi po uubra na gagamitin mo yung proceedings ninyo sa House Committee on Justice na panirang puri ng ibang tao na hindi magkakaroon ng pagkakataong magpaliwanag. YouTube ka lang, YouTube. Yung pong proseso sa mababang kapulungan, pwedeng pigilin ng Korte Suprema pag merong mga pagmamalabis katulad ng nangyari nung nakaraang taon. Maaari pong ngayon, ganun ulit ang mangyari. Although ang gusto sana natin, gusto namin, tumuloy na sa Senado, magsimula sila at bigyan nila ng pagkakataon si VP Sara na magpaliwanag sa taong bayan kung bakit hindi totoo ang mga pinagsasabi ni Madriaga at kung bakit hindi totoo yung inilabas ng AMLAC at kung bakit sasabihin niya na violate ang kanyang mga karapatan dahil sa mga revelations na hindi dapat nangyari doon. So what we are seeing right now are all like yung mga hindi dapat mangyari, yung mga hindi dapat gawin. Hindi po dapat ganoon ang impeachment. So ngayon, we are hoping against hope because now we have a Senate majority composed of men and women na gustong tapusin ng tama ang impeachment. Gusto po nila yung palitan dahil gusto nila i-railroad. Hindi po pwede yan. Dapat po, parang korte, pagalingan din po ng abogado, magpresenta kayo ng kaso ninyo, ide-depensa ng defense team. Sana po makita natin yung tunay, yung dapat, yung karapat-dapat na proseso sa Senado, magmula sa umpisa ng pagdinig, magpresenta ang prosecution, magpresenta ang defense, at magkaroon sila ng paghuhusga. Sana po yan ang makita natin, at least yung other half, makita natin purong-purong tamang-tama. Kaya ang akin pong panalangin doon sa 13, tawag ko po doon sa 13, Magnificent 13. Huwag po sana mabawasan yung Magnificent 13, bagkus sana madagdagan pa po at nang yung mga nag-a-attempt ng kukuku ay matigil na. Tigilan nyo na po, wala na. Tuloy na lang natin po yung proseso ng impeachment, huwag na tayong magkukurukukuk diyan dahil gusto ninyo, yung panig ninyo ang mangyari, ang masunod. Bigyan po natin ng tunay na pagkakataon na makita natin ang tunay na proseso kung paano talaga dapat ginagawa ang impeachment sa Senado when they try and hear the impeachment case against VP Sara. Kung hindi pipigilin ng Korte Suprema dahil kailangan ding pigilin po ng Korte Suprema, kailangan aksyonan ng Korte Suprema ang petisyon ni Attorney Israelito Torion dahil sa mga pagmamalabis na ginawa ng mababang kapulungan during the proceedings sa ibaba nila at harinawa sa mga susunod na pagkakataon na meron tayong i-impeach. Halimbawa, in-impeach natin si Boyeng Remulla. Kahit ba yun? Oo naman. Halimbawa, in-impeach natin yung isang sikat na Garcia. Umilik. Oo, tama. Di ba? Gawin natin yung tama. Tamang proseso. Hindi po politika dahil sayang po yung constitutional tool, sayang po yung pinakapakay na dapat na-accomplish nung impeachment sa ating saligang batas. Hindi po natin dapat ito sinasalaula. Dapat po ito, pinapatupad natin, ating tungkulin bilang mambabatas, dapat po matupad, magawa, mangyari. Ano po? So yun lang po sana ang ating panalangin.
pakiusapan po natin yung Magnificent 13, maging 15 sana kayo, huwag 13 lamang para mas matibay, para mas maganda. Let us witness the Senate display to us the proper way of handling cases in all fairness and equality. Maraming salamat po sa pagkakataon.